Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Leo. This reading is for you. Tingnan natin iyong May 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na i-review nyo lang, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Kaiba ang personal reading hindi mo ito personal reading. Nangyayari or mangyayari pa lang. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Kayo pa rin makakapagpabago ng inyong buhay, gawin nyo lang itong guide. Para kay Leo. Okay. Wow, we have the throne. Position of authority. Ito na yung iyong pagbabalik muli, no? Sa dating ikaw, no? Sa nakikita ko dito, maaring pagbabalik ng iyong sigla, pagbabalik ng iyong saya, pagbabalik mo. May mga sitwasyon na magiging okay o magiging maganda ang sitwasyon mo, ganyan. No, pag handle yung sitwasyon na pagbabalik mo na yung dating ikaw na masigla, na maganda, yung this May is magiging okay ka. Parang uupo ka muli sa iyong trono, mga ganyan. Position authority also, may mga gagawin ka na, may mga umpisan ka na, may mga gagawin ka na, mga ganyan. Love, okay. 1 to 15, maaring may mga tutulungan ka, may mga tao na magbibigay ng pagmamahal sa iyo, may mga tao na bibigyan mo ng pagmamahal, mga ganyan. Or handin yung love is in the air, maaring ganyan, no? Sa May, ganyan. So, nakita ko dito. And we have the victory in Psalm 84. Oh, may mga magagandang magaganap o mangyayari sa iyo, no? Kasi andito ka na sa sitwasyon mo eh. Ito rin yung pagbabalik ng iyong, ito yan no, sa throne. Ito yan. Siguro when it comes to a health, kasi andito si love, siguro when it comes to a health, magiging maganda yung health mo this time kasi you are more on focusing na dito, o handito naman yung mga sitwasyon na matatapos na yung ibang lungkot o yung pagiging okay in the past month or this April, there's a victory coming sa'yo. Congrats! Ang ganda. An emotional, secure, loving family is important to you. Andito yung sitwasyon, andito yung sitwasyon na maaari magiging okay ang mga relationship ninyo, no? Andito na yung peaceful situation, And also, alam ko naman na you are very care sa iyong pamilya. Baka ikaw din is magbibigay ng pagmamahal sa iyong pamilya or sila is magbibigay din ng pagmamahal sa iyo. Ando yung give and take situation or relationship. Alang ganda. The coin money will be coming to you. By May is andito ka na siguro kasi andito na si throne, si victory. Aba, lahat ata kinuha mo na. Ilabas na natin ito si isa. Mountain. Major challenge to overcome. Ito na ang pagwawakas. Okay. Ito na ang pagwawakas ng April mo this time kasi uupo ka na muli sa dating ikaw. Pagbabalik ng iyong mga sigla, kasiyahan. Pagbabalik, kumbaga dito ka na sa more ka magpo-focus na muli sa mga gagawin o tatahakin mong goal this time. Sa nakita ko ito yun. Also, syempre, magiging maganda yung takbo ng iyong kaperahan this May also kasi maaring handito ka na sa sitwasyon mo na magpo-focus ka na and andito ka na sa sitwasyon sa nest, andun yung pag-take care mo doon sa sitwasyon. And the victory, ang ganda kumbaga yung mga obstacle o na mga pinagdadaanan mo itong April mawawash out na yan. Matatapos na yan. Congrats, 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 congrats kasi handito ka na. Ikaw, sa family mo rin also, diyan. Kung meron kang love situation na sa iba sa inyo, maaaring maging okay na siya kasi handito na si Mountain. Kumbaga, unti-unti mo nang
ma-overcome yun. So, nakita ko, also the victory, kung titignan mo dito sa path, kasi to, no? Yan. Sabihin ko, dito yung may mga konting bulaklak dyan. Maybe you're related to Aries, no? Sa iba sa inyo. Yan, unti-unting magbubulaklak ka muli. Kumbaga, dito yung pag-uusapan kang muli. Dahil sa iyong pag-uumpisang muli sa sarili mo. Tingnan natin. Ito si opportunity windfall, oh. O, diba? Andito ka na sa sitwasyon mo na magiging maganda. Ang iyong May, congrats, no? May mga unsuccessful plan, pero this is the past kasi andito ka na sa overcome ni mountain. Andito ka na kay mountain, eh. Kaya kung ano man yung ibang hindi pa, no? Yung ibang hindi pa, eh, kailangan nyo na this is the time na kailangan nyo na pumili ng tamang path nyo para mas gumaang yung energy nyo this time. Tingnan natin. Energy ni Leo. Ayan, no, sabi ko sa iyo, eh. Pwede explain niyo po sa akin. Ano ibig niyo sabihin? Thank you. Okay. 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 This time, ang energy mo nakikita ko dito ngayon is more on balancing sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa nakikita ko dito, babalansehin mo na siya either sa mga kinakain mo, sa mga iniinom mo, sa pera mo, ganyan. Kung this April is masyadong nagkaroon ng mga anxiety, burnout, chaos, or masyado ka na stagnant at hindi ka talaga naging okay, no? At lalo na kung may mga pakiramdam mo is naging mabigat or maaring nagkasakit ka or naging matamlay ka man in this April, this May is you are more on focusing na ngayon, magkakaroon na ng development sa'yo, no? Sa nakikita ko dito, lalo na sa work mo kasi mas more ka na magpo-focus this time. You give an effort and hard work sa lahat ng aspeto mo ng buhay this time. You're starting a new beginning into your life. Sa iba sa inyo, maaring sa iba sa inyo, a new work, or sa iba sa inyo is mas more ka magpo-focus na this time again sa pagbabalik mo kasi andito sa throne, muling babalik na yung sigla mo at mag-focus ka na sa iyong work this time, sa mga goal mo this time, yun na nakikita ko dito. Kumbaga, magkakaroon ka na ng awakening this time, no? Kung dati is medyo hindi, nagkaroon ng mga chronic stress, mga ganun situation, no? Is hindi mo na pahalagahan yung mga bagay-bagay o sitwasyon this April, this time, magpo-focus ka na doon. And handun na yung sitwasyon na magkakaroon na ng balancing situation this time sa iyo, lalo na sa mga iyong connections, ano, yan nakikita ko to. Kung ano yung mga connections mo this time is magiging okay ka na. Kumbaga magkakaroon na ng yung hardship na pinagdadaanan mo, magiging okay na. Kung kayo naman is, ang nakikita ko ito, kung medyo may konting problema when it comes to your money or financial or may mga hard work, nakikita ko naman ngayon is nagkakaroon ka na naman ng awakening, no, sa nakikita ko dito. Yun na nakikita ko. Nagkakaroon ka na naman ng more on mag-focus ka ng muli kasi sa nakikita ko dito. May nakikita ko dito na tao na nagkaroon siya ng pagbubukas ng kanyang mga mata. Sa nakikita ko dito, nalulungkot siya, nandun yung hardship and hard work or hardship or something feeling abandoned sa nakikita ko dito. Nandun yung loneliness kasi niya, no? Dito, ang nakikita ko sa kanya, kahit na itong tao na to is nasa work, ikaw ang naiisip niya. Ikaw yung nasa utak niya, ikaw yung gusto niya ng open communication, gusto niya ng partnership, gusto niya ng union, gusto niya ng connection or commitment nitong tao na to, no? Kaya itong tao na to, ang nakikita ko sa kanya, kahit nasa work siya, ikaw yung nasa isip niya, hindi siya mapakali. Nalulungkot siya. Yun ang nakikita ko to. Ay, good luck sa kanya. Sorry na lang sa kanya. Ang taray, no? Sino ka man? Tingnan natin ang parating sa'yo. Anong parating this May 1 to 15 kay Leo?
Commitment again ah. May taong gusto ng recovery sa'yo ah. Parating sa'yo. Ano po to? May asan na. Tapos na po ito, universe. Tapos na to. Dali lang. Nagkakagulo yung card. Tapos na po ito. Tingin ko tapos na to. Okay. Parating sa'yo. Ang parating sa'yo, you are now in a new renewal sa sarili mo, no? Kumbaga, may darating na mga new idea, may mga darating na mga new opportunities sa'yo sa nakikita ko dito. It's more on ano ka ngayon? It's more on focusing sa iyong abundance, no? Sa nakikita ko dito. It's more on focusing sa iyong mga pagbabago this time. It's more on focusing ka ngayon sa pag-aaruga o pag-aalaga ng mga bagay-bagay na gusto mong i-develop sa buhay mo, sa sarili mo, sa emotional mo yan, physical man yan, sa pera mo man yan, sa trabaho mo man yan, sa lahat ng goal mo this time. Kasi it's more on renewal ang nagaganap sa'yo, no? Mas more kang magiging more on creative this time by May 1 to 15, yun na nakikita ko dito. Nandun na yung pagpapahalaga sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo. Either sa katawan mo, sa lahat, no? Nandun ka na sa ngayon. And then also, parating sa'yo, may tao na nagkaroon ng dishonest sa'yo na maaring itong tao na to is disconnected na sa'yo, no? Sa nakikita ko dito, maaring in the past, nagkaroon ng mga may mga dreams na nag-shattered or may mga relationship na hindi naging good, family man yan or relationship, no? Sa iba sa inyo. Handun yung hindi naging unfair yung sitwasyon, kumbaga, naging sadness, nagkaroon ng mga kawalan ng kasiyahan or handin yung na lack of community itong sitwasyon na to. Ang nakikita ko dito, itong tao na to, nalilito siya actually kasi gusto niya kasi, sinasabi niya na mahalaga ka sa kanya, gusto niya muli ng stability sa'yo. Parang lumabas din siya dito, no? Sa nakikita ko dito. Yun. So, iba naman sa inyo, maaring may mga bagay o sitwasyon na nalilito kayo, no? Kung ano yung mga uunahin mong i-correct, anong uunahin mong opportunity, anong uunahin mong idea. Siguro may mga pagkalito sa mga bagay-bagay na inyong didesisyonan this time sa nakikita ko dito. Medyo may sadness sa iba, no? Pero sana nakikita ko naman dito kasi kung titinan ko dito, handito na si Mountain. Yung iba sa inyo, ma-overcome nyo na talaga yung obstacle kasi it's more a renewal sa'yo this time sa nakikita ko dito. Mag-ingat kayo, no? Mag-ingat kayo sa nakikita ko dito. May tao dito na may hidden motive o may hidden agenda sa'yo. Sana maaring ikaw rin, ano, maaring sa sarili mo din. Siguro, mahando yung sitwasyon na kung hindi ka mag-iingat when it comes to your money at hindi mo babaguhin yung iyong pamamalakad, maaring there's a loss happen sa buhay mo. And then also, yung sinasabi ko kanina na may nakikita ako dito na there's a corruption. Ako nakikita. Marami kasing klase ng corruption. Ibig sabihin, corruption na maaring may tao na magsisinungaling sa'yo, apart with the family, or mga kasamahan sa trabaho man yan, o karelasyon mo man yan. Yun na nakikita ko dito. Na maaring itong tao na to is, maaring kilala mo na siya, or pinahalagahan mo siya, o pinapahalagahan mo siya. Hindi mo papahalaga na maaring may hindi siya magandang gawin sa'yo sa nakikita ko dito. Yun. Tingnan ko nga. Gusto ko makaano dito. Ano pwede ko malaman dyan?
Sana walang taong gustong maghiganti, no? Sana walang ganun. Sana hindi kayo. Kasi, huwag nyo gagawin yan kasi babalik sa inyo yung karma. Kung i-connect ko to sa'yo, sa nakikita ko dito, sa ngayon, it's more on magiging matatag ka eh. This May 1 to 15 eh, no? Sa, kung pagsasama-samahin ko to sa ngayon, kung dati is na-imbalance ka o hindi ka makapag-desisyon at walang clarity sa lahat ng bagay o sitwasyon na gusto mong pagpasyahan, kumbaga, yung mga hindi ka makapokus kasi no, in the past month, this April, maaaring may mga bagay hindi ka nakakapokus. This time ngayon is mas more ka ngayon na mas magpo-focus at magkakaroon na nga sa'yo ng clarity sa mga gagawin mong project, sa mga pagpapasyahan mo, sa mga pupukusan mo. It's more on logic organized ang nakikita ko sa'yo dito. And also may tao dito. Tandaan mo you're the authority of your life. Kumbaga nahandito ka na sa pagkukontrol mo ng mga bagay-bagay o sitwasyon mo this time. No? Kasi alam ko na hindi naging maganda this past month, this April, yung mga sitwasyon mo. Kaya ngayon this time is mas more ka ngayon na magkakaroon ng decision making na dapat gawin ko na to, dapat gawin ko na yan. Mga ganun. May tao dito na disconnected na sa'yo, na hindi nagkaroon ng magandang situation in the past. Pero alam mo, masyado siyang matigas itong tao na to kasi hindi sorry. Para kasi sa sarili niya. Sa sarili niya, wala siyang nagawang mali para sa kanya. Itong tao na to. Parang sinasabi niya na wala naman ako nagawang mali. Ganun. Oh my God. Baka maaring mag-text to sa'yo or makareceive ka ng text message na galing sa kanya or ikaw, no? Vice versa tayo palagi. Hindi niya ina-accept na naging mali siya. May tao na gano'n. Iba dito, maaring boss mo to, maaring tatay mo to, maaring karelasyon mo ito o kasamahan mo sa trabaho. Tingnan natin ang mga dapat iwasan ni Leo. Ano pong dapat iwasan ni Leo this May 1? Ganun. Kung sa akin to, aba, chechehan ko siya. Kala mo, di wow, ikaw ang tama. O, di ba? Lalo na yung mga hindi marunong, napakaraming taong ganyan. Para sa kanila, tama yung ginagawa. Ito mo, devil, oh. Diba? Lumabas ka. Sabi niya, toxic yan. Sabi niya ganun. Ano yan? Hindi yan. Sinungaling kasi siya, kaya nagmamatigas siya. Para sa kanya, hindi siya mali. O, diba? Sakim siya. Pakasarili. Bakit ito po ang dapat iwasan nila eh? Thank you. Thank you. Oh, yun. 3 of Swords. Okay, Leo. This 1 to 15, iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo na tamarin. Iwasan mo yun. Yung makaramdam ka ng katamaran, maging maiksi yung pasensya mo, yan. Lalo na pag makikipag-usap ka, ganyan. Iwasan mo din yung isang sitwasyon na ma-feeling emotion sa mga bagay-bagay o sitwasyon na magaganap sa'yo, lalo na when it comes kung magkakaroon ng mga disappointment, ganyan. Iwasan mo din yung maging close-minded ka o yung magkaroon ka ng lack of goal sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong gawin, ganyan. Kumbaga, lack of idea, kumbaga naumpisa mo na, ba't hindi mo tapusin? Ituloy-tuloy mo hanggang sa masanay ka. If ever kung ano man yun. Or iwasan mo din yung isang sitwasyon sa buhay mo na bahala na, ganyan. Na iwasan mo din yung parang wala naman ako magagawa, yaan mo na, yung mga ganon, no? O yung iwasan mo yung mga sitwasyon na kung may magkakaroon ng mga
alam mo yun yung pag-aaway o hindi pagkakaintindihan, umiwas ka na lang doon, no? Yan, iwasan mo yun. Iwasan mo yung malito o ma-depress. Kung may mga nararamdaman ka, you need to share to someone na trusted mo, ganyan. Iwasan mo yung mag-focus to a pain or hindi mo ma-accept yung mga bagay-bagay na mga magaganap o mangyayari. Iwasan mo din syempre yung kulangan ka ng tulog at hindi ka magbawi ng tulog, ganyan. No, kung kailangan matulog ka nang naaayon sa, di ba may mga 8 hours pa, sabi nila 8 hours, 6 hours ba yun? Kung kailangan magbawi ka, pag hindi ka gaano nakatulog, magbawi ka. No? Yan ang nakikita ko ito. Iwasan mo yung mga situation na mga intense situation, mga ganyan, yung mga darating na mga yung hindi ka matuto sa mga na-experience mo o mai-experience mo. Yun, iwasan mo yun. Kailangan, you need to learn for the experience na magaganap sa buhay mo. Yun. Kailangan marami kang iwasan. Iwasan mo rin yung yung mga pagkain na hindi pwede sa'yo. No? Kung kinakailangan mong mag-diet ka. Kinakailangan mong maglakad ka. Kinakailangan be adventurous, kumbaga, no? Iwasan mo yung ma-stuck ka lang na wala kang gagawin sa buhay mo kasi it's good for your health din naman yun if ever, diba? And marami kang dapat iwasan. Mga pagkain na hindi maganda, makakagot sa'yo, ganyan. Yun. Or inumin, mga ganyan. No? Be creative. Tingnan natin ang love mo is 1 to 15. Dito, parang there's something, there's a loss, no? Ako nakikita dito. Siguro, meron kang kakilala, maaring makaka-receive ka ng isang information from someone o may malalaman ka na isang information na maaring may tao na nawala na sa buhay mo. Kakilala mo siya. Maaring kakilala mo siya nung bata ka pa, ganyan. O kaya kilala. As in, kilala mo siya. There's something na, there's a loss. Ako nakikita dito. Sabihin mo na, may namatay. Yun. Maaring makaka-receive ka lang ng information. Tingnan natin ang iyong love. Ay, ba't ito ang hawak ko? Ito pala. Hello. Kamusta ang love? Love sa lahat sarili, kapatid, magulang, anak, kaibigan. Bakit po? Ito ang love niyo. Oh. Nasaan na yun? Ano yun? Huwag ka sa ulo ni mami. Dito ka sa baba. Okay, when it comes to a love. Okay. Natawa ako dito Okay, when it comes to a love, maaring may tao na umalis sa'yo at mas pinili niya yung kanyang mga pangarap. Maaring ikaw ito or siya, no? Maaring itong taon na to is mas nilet go ka na niya, no? Kung kayo nagkahiwalay nitong taon na to. Pero ang nakikita ko kasi sa kanya ang nakikita ko sa kanya, gusto niya talaga makapag-communicate sa'yo. There's an apology. Ako nakikita. Kung titingnan ko dito, palagi kanyang nasa isip Lagi kanya nasa isip. Or maaari ikaw to na gusto niya na getting together sa'yo. Na gusto niya bumalik sa'yo. Na gusto niya uli ng partnership sa'yo. Yan. Maaari itong tao na to napapanaginipan ka nito or napapanaginipan mo siya. No, sa nakikita ko dito. And then also, when it comes to a love, kung kayo is in a relationship,
Pero parang nakikita ko sa kanya, gusto niya kumonek sa'yo. Tulad ng lumabas kanina dito sa una at pangalawa. Yung nakikita ko sa kanya. Kung kayo is in relationship, nandito ko sa sitwasyon na, oo, may time na napapagod ka na, no, may time na siguro sandali lang, erase muna natin yun. Siguro itong tao na to, yung kung kayo is nagkahiwalay nito, naging unfaithful kasi to sa iyo eh. Naging unfaithful siya, andito yung sitwasyon na naging mas more on makasarili siya, napaka-liar nitong tao nito. Ano siya, maaring you feeling bullying or ando yung pagiging hot temper nitong tao na to, no? O kung kayo pa man nito or wala na talaga kayo, yan. Hindi yung hot temper nitong tao na to, siguro minsan hindi yung galit niya. Sa nakita ko dito, kumbaga moody. Or maaring ikaw din, ganyan, naging moody ka, and this time, ando na yung sa sitwasyon na magkakaroon ka na ng acceptance this time to move forward sa mga goal mo this time. Maaaring nahadon ka na sitwasyon na you learn from the past din. No, sa nakita ko. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. And you are more on focusing into your pangarap sa buhay. Kung kayo is magkasama nitong tao na to, oo, may mga point na nakakapagod, no? May mga point na nakakapagod kasi maaring itong tao na to is ikaw or siya, may pagka-moody kasi. Ganun. Or may mga point na itong tao na to is low of confidence, maaring medyo may pagkamahina siya ng loob, no, sa nakikita ko dito. Yun. And maaring isa itong tao na to na maaring minamanipulate ka rin niya sa nakikita ko dito. Sana hindi naman kayo lahat. Sana hindi kayo lahat, Yan. Maaring, when it comes to manipulation kasi is hindi siya, may manipulate na para sa sarili. Ganyan. May manipulate na, alam mo sa sarili mo na, minamanipulate ka. Alam mo yun? Merong manipulate na makakagood sa iyo eh. May manipulate na para sa kanya lang. Kumbaga, kakabig lang siya. May ganun ha. Anuhin nyo yung manipulation nyo ha. Yung sinasabi ko. Ganun. Pero minsan doon yung point na nakakapagod din pala. Parang siguro dumarating ka sa point na nakakapagod din pala. Parang gusto niya lang ata kabig ng kabig. Ganun. Para sa pangarap niya, para sa ganun. Kasi kung titingnan ko ha, di sa 9 of Cups, hindi siya 10 of Cups. Ibig sabihin, maaring itong sitwasyon na to, isa para sa pangarap niya lang. Hindi kanya kasama. Diba? They thinking, para sa pangarap niya. Dito, maaring nagmamanipulate siya sa'yo para sa pangarap niya. Sinasabi niya na para sa pangarap niyo o pangarap mo. Pero kung tutuusin, para lang sa pangarap niya to. So nakikita ko dito ha, hindi lahat kayo ha, pero i-explain ko kung ano yung nakikita ko dito. And you need to be aware for that. Nag-i-English pa, kayo na mag-adjust sa English ko, maging aware ka rin sa sarili mo, no? Kung kailangan mo rin magsalita ka. Kung kailangan mo rin magbigay ng opinion, magbigay ka ng opinion. Nasa sa'yo yun, paano mo i-manage yung relationship mo. Yun nakikita ko dito. Kung kayo is single, no? It's more more nag-i-enjoy ka ngayon sa family mo, nag-i-enjoy ka ngayon sa bagong mundo mo o sa bagong sitwasyon mo, ganyan. Nandun ka sa sitwasyon mo. More on focusing ka more sa sarili mo. Andun na yung nilib behind mo na yung situation na when it comes to a love. No, andun na yung aware ka na rin sa mga sa mga tao na kasi alam mo kung sino yung totoo at sino hindi. Sa nakikita ko dito. Alam mo kung sino yung babagayan mo o hindi. Kasi ngayon mo is more on focus ka sa mga pangarap mo sa buhay. Yun na nakikita ko sa iyo. May merong partnership, may dealing. Ako nakikita dito. Diba dito may recognition? May dealing, may partnership, may collaboration. Ako nakikita. Maring may 3 tao or more pa. 3 o 7 o 4, manyan. No? Ako nakikita na magkakaroon ng dealing, partnership, collaboration, o may mga tao na mag-share sila ng goals sa'yo or ikaw mag-share ng goals.
partnership. Sa iba naman, there's a celebration happen. Ako nakikita, maaring may mga getting together ng iyong close relationship. May mga fun, happiness, and enjoyment kasi ako nakikita. Getting together ng close relationship man yan, family unity, reunion, or may mga surprise parties event, or sa iba sa inyo siguro merong isang parang may community or teamwork ako nakikita. Hindi ko alam in what way. Sana good way siya, no? So, tingin ko naman good way sa iba dito, sa nakikita ko dito. Magiging good naman sana sa iba. Magkakaroon, may coming home eh. Hindi ko alam why. Siguro mga galing ibang bansa or ikaw ang uwi ng Pilipinas or galing probinsya, 'di ba? Maaring ganun o ikaw ang pupunta sa probinsya, mga ganun. May coming home ako nakikita dito. 'Yun. And also may nakikita rin ako na you will enjoy the fruit of your labor and success sa nakikita ko dito. Parang siguro may isang sitwasyon na ma-achieve mo this time sa nakita ko dito. May mga fulfillment o may mga happiness ka na mararamdaman also. Halimbawa, ano ba yung mga something fulfillment? Halimbawa, ay gusto ko nito. Gusto ko ng iPhone 16, na-achieve mo. Gusto ko ng Apple Series 10, di ba? Na-achieve mo, yung mga ganun. No? Ibig sabihin, may mga saya kang mararamdaman kasi something achievement happen sa buhay mo. Congrats, no? Kung ano mga achievement yan, congratulations. Diba dito parang may sa ngayon parang may pinapangarap ka na something building or bahay, papagawa ng bahay, apartment, parang ganun. Parang may nakikita akong ganun sa'yo. Pero ano siya, mag-uumpisa pa lang itong sitwasyon na to. Parang may itatayo ka o may uumpisahan kang muli. May uumpisahan ka. Sa nakikita ko, parang hindi yung sitwasyon na siguro it's more on patient pa siya. Or hindi ko alam kung magpapagawa ka o magtatayo ka. Parang gano'n. Yun. Pero patient pa siya. Parang waiting. Parang nakaplano siya. Ganun. Tingnan natin yung tingnan natin. Yung sa money mo, oh. Sa money mo, okay na, oh. Lumalampon, eh. When it comes to your money, maganda ang money mo. This May, ang nakikita ko dito is na dito ka na sa sitwasyon mo na mas more kang magiging aware this time sa mga sa mga bibilin mo. Kasi the magician na, oh. Tingnan natin. Uy, dito ka na sa sun, oh. Diba, sun? Congrats. When it comes to your money, sa nakita ko by this May, oo, nagkaroon talaga ng mga dissatisfaction, no? Nagkaroon ng mga situation na maaring nagkaroon ka ng mga pagsisisi when it comes to your money, no? Yan din yung mga pagsisisi na sana ganito, sana hindi na lang pala ganun, no? Sana inipon ko na lang. And this time, you're starting a new beginning into your life, no? Sa nakita ko dito. And also, there's a successful happen din sa nakita ko dito. Kasi because of the beginning na i-create mo na again, muli, o pag mag-uupisa ka ng muli sa pagpapatakbo ng magandang pagpapatakbo ng pera mo this time is magiging successful siya. No, there's a material success, happiness, may mga increase. Ako nakikita dito, possibility, there's an increase happen. And then also, nagkaroon kasi ng mga disappointment talaga. Nagkaroon ng mga hindi naging magandang outcome o hindi magandang naging choices, no? May mga hindi naging magandang choices or outcome in the past, and this time you are more on focusing na this time sa pagbabago nito. No, kung dati nagkaroon ka ng blockage, this time is ang nakikita ko dito magiging okay siya. Dito. You need to take it action din, ha, kasi andito na rin si Sun at si Magician, eh. Pero andito si blockage kasi pero
you need, or handito na yung magiging very responsible ka na when it comes to your money. Sa nakita ko dito. Or maging responsable ka na ha, sa nakita ko dito. Kasi gumaganda na yung card mo when it comes sa money mo. Baka handito ka na sa sitwasyon mo talaga na bibilin mo na lang at gagastusin mo na lang sa very importante yung pera na yun. Ganyan. Kumbaga, hindi ka na magiging waldas. Hindi ka na magiging magastos pa. Kasi handito na yung pag-uumpisang muli mo doon. Any opportunity. The Judgment. Bakit po, Universe? Thank you. Ayun. Bakit? Uy. Okay. Opportunity sa'yo. By this May. Ang nakikita ko sa'yo. Beginning na naman to. Isabihin. Iba sa inyo. There's a new idea. Or a new creation. Or andito ka na sa buhay mo na aware ka na sa mga bagay o sitwasyon mo this time, no? You are ready to ship. Kumbaga, no, may mga bagay o sitwasyon na abandonuhin mo na. May mga bagay o sitwasyon na you are going toward to a new situation. There's a new journey happen sa buhay mo. May mga situation na i-create ka, may mga situation na pagtsatsagaan mo o lalabanan mo kahit na ayaw mo, parang gano'n. Parang gano'n yung nakikita ko sa'yo eh. Pagpupursigahan mo, ganyan. May mga bagay na pagtsatsagaan o pagpupursigihan mo na this time, no, sa nakikita ko dito. Magiging more on aware ka this time. And also, ang nakikita ko dito, may tao na makikipag-usap sa'yo dito. Maaari itong tao na to, aware ka sa kanya eh. Hindi ko alam why. Pero, aware ka sa kanya. Maaring siya yung tao na nagbigay sa'yo ng stress o nagbigay sa'yo ng mga deep wound, no, sa nakikita ko dito. Kasi aware ka sa kanya na alam mo sa sarili mo na hindi niya maibibigay yung same love na ibigay mo sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Pero, ang nakita ko sa kanya, gusto kanyang kausapin. At gusto niyang humingi ng forgiveness sa'yo. At nandito yung sitwasyon na gusto niya magsimula muli sa'yo. Pero ayaw mo na eh. Ang nakikita ko dito eh. May isa pang tao. May isang tao dito. May isang tao pa na maaring nakakasama mo na siya or kakilala mo siya kasama sa trabaho or kakilala mo na to. Itong tao na to na curious siya sa'yo. Curious itong tao na to sa'yo. Pero ang nakikita ko sa kanya, nagsisame page kayo eh. Itong tao na to, gusto niya ng commitment ka. So, ang nakikita ko sa kanya, mahalaga ka raw sa kanya. Medyo nag-iisip siya every night. Hindi ko alam why, nalulungkot kasi siya. Hindi ko alam why. Pero, may konting sadness ako na nakikita sa tao na to. Kasi hinahide niya rin yung feelings niya. Hindi ko alam why, pero may sad siya na nararamdaman dito. In this situation. Hindi niya alam kung tatakbo pa siya papunta sa'yo o wag na lang. Parang ganun ako nakikita sa bagong tao ha. Sa iba sa inyo. Ganun. Iba dito sa communication ako nakikita dito. Maging aware ka ha sa mga pagsasalita mo, sa nakikita ko dito. You need to learn from the past ha, kasi may nakikita rin ako dito na tao na magbabait-baitan o nagbabait-baitan pero may mga nasasabi siya sa'yo. May mga tao na hindi magaganda yung sinasabi sa'yo eh. Dito eh oh. I-block mo na lang to no. Nakita ko dito may mga tao na maaari pinagchichismisan ka. Ganyan. May mga tao na
binabackstab ka, ganyan. Ingat ka na lang din. Trust to your intuition dito. Kumbaga, may mga tao na galit. Okay. Advice. Lumabas na. Universe advice po. Okay, ang advice sa iyo, kailangan mo daw ngayong muling mag-action, no? Mag-focus at take it action to make it real, lahat ng goal mo this time. Kumbaga, maging stable. Keep moving to reach your goals, sinasabi rin dito. And then also, sabi dito is, huwag ka daw matakot o huwag kang malito sa mga, o huwag kang magkaroon ng self-doubt sa sarili mo kung ano yung mga gusto mo maganap o mangyari to be stable, no? Sa nakikita ko dito. And then also, huwag mong i-delay or huwag mong i-cancel yung mga bagay o sitwasyon na gusto mo namang aksyonan o gusto mong plan o mga plano o gusto mong gawin, no? Sa nakita ko dito. Kailangan sa iyo is more on confident, strength, no? Kumbaga, sinasabi rin dito na andun yung pride mo di ba? Kumbaga, yun na lang natitira sa'yo, wag mo nang itapon pa sa nakikita ko dito. Kumbaga, when it comes to pride kasi, lalo na kapag inaapi ka, di ba? Ay, sila yun, wala namang mararating yan Because of the pride, ipakita mo sa kanila na kaya mo abutin yung hindi nila kayang abutin. Yung mga ganun. No, sa nakikita ko dito. And then also, sinasabi rin dito na focus to your business, focus to your work, focus to your money, focus to your stability, mag-focus ka sa mga tao na magbibigay ng pagpapahalaga at pagmamahal sa iyo. And also, think advantage, mag-taking advantage ka sa mga opportunity mo this time, sa mga pagpaplano mo this time, mag-save ka ng money kung kinakailangan, think to the future. Kailangan sa is a healthy lifestyle this time. And then, kailangan sa'yo is a solid beginning to settling yung mga goal na gusto mong makamit this time, sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo, parang you are in a center of attention. Siguro maraming tao ako nakikita. May maraming tao ako nakikita sa iyo Hindi ko alam why, pero may mga ayaw sa iyo, may mga tao na may gusto naman sa iyo. Sa nakikita ko dito. Ang nakikita ko rin dito, siguro you are a networking, artista, YouTuber, TikTok, something maraming tao or a place na maraming tao. Ako nakikita dito, no, sa iyo. Yun. Pero ang nakikita ko rin dito, may mga tao rin na may doubt sila sa iyo. Ganyan nakikita ko dito. Huwag kang matakot daw sa sa mga magaganap o mangyari, no? You need to trust more to your intuition dito. Ang nakikita ko dito, huwag kang maguluhan, huwag kang malito. May mga darating na mga bagong opportunities sa buhay mo this time, no? May mga new idea, new opportunities, at maaaring yung iba sa inyo is marami kayong gagawing task o marami kayong gagawing priorities this time, this May, sa nakikita ko dito. Or you need, sa nakita ko dito. Kailangan lahat is balancing. Tandaan mo, you have a knowledge para baguhin ang iyong destination. This is the beginning of a cycle again ng buhay mo kasi may isang sitwasyon sa buhay mo na i-end mo na or something ending into your life. Kasi nandito na rin si Mountain. It's more on good siya sa nakikita ko sa'yo dito. Magiging maganda yung takbo na ng buhay mo this time. Yung hindi pa man din, this is the time na kailangan mo na i-let go o kailangan mong mag-revert o kailangan mong mag-move on na, sa nakikita ko dito. Focus sa iyong stability. Arigato namaste, God bless.